in my case, hindi namin napag-usapan yung impeachment, hindi namin napag-usapan yung political side of things. No? Ang pinag-usapan lang namin is yung budgetary requirements as well as yung impact to the people. So isa pa, sabi po ni Sen. Aimee, ang theory niya ay this will be used for impeachment. Yung pagpaparte-parte yung kumbaga paglalagay ng budget sa iba-ibang parts. Kanya-kanyang pao, kanya-kanyang theory. So, I cannot comment on her theory. Pero wala sa equation ng impeachment, hindi yan... Well, in my case, hindi namin napag-usapan yung impeachment, hindi namin napag-usapan yung political side of things. No? Ang pinag-usapan lang namin is yung budgetary requirements as well as yung impact to the people. Sir, sabi ng Malacanang, this early, sisimula na yung preparation for proposed 2027 Yes. budget. Ibig sabihin po ba niyan na pag-usapan nyo kahapon? Actually, in passing lang. Yeah, in passing lang with the ES Rector. Ang maganda kasi, ang ES natin yun, senator rin, Yeah. former senator, so naiintindihan mo yung budget process. So, in passing, I told him na hindi natin pwedeng gamitin yung dating calendar sa ganitong proseso dahil napaka-exe eh. No? So, sabi niya, naiintindihan niya. Sabi niya, pag may oras, pag-usapan namin yung proseso. No? Kasi talagang, kung gagayahin pa natin yung dating budget calendar, parating ganito mangyayari. Walang vacation, Christmas break. Delikado eh. Mahirap nagmamadali eh. Marami kang pwedeng ma-miss out. Sir, may ideal, kailan maganda na simulan na agad? Well, under the Constitution, ang NEP dapat i-transmit sa Kongreso 30 days after the SONA, diba? Within 30 days. Kung pwedeng ma-transmit earlier, that's the best. At kami naman, mag-hearing na kami pag nag-transmit na sa amin. Kasi anong nangyayari, diba, inaantay namin yung Kongreso House matapos bago Senate. That's siguro almost 2 months. So, instead na 2 months ma-delay, 2 months namin in advance ang gagawin na hearing. Sir, balikan ko lang yung yung unprogram funds. Balikan ko lang yung unprogram funds. Up to what level ba ng bureaucracy ang pwedeng makialam? Kasi sabi nyo na abuso in the past. So, paano na abuso kung halimbawa ang presidente lang ang may kapangyarihan na magpaikot ng unprogram funds? How did it happen? Okay. Tinanong ko yan nung hearing dito sa Blue Ribbon. No? Ano ba ang proseso sa unprogram? 2 tao lang nag-uusap dyan. In the case of infrastructure and flood control, 2 tao lang. Ito base sa hearing to, this is on record. Number 1 is the Secretary of the DPWH. Number 2 is the Secretary of DBM. Silang 2 lang nag-uusap niyan para mapalabasin ang program. Kaya naabuso dahil 2 tao lang nag-uusap. So, yan naman ang tinanggal natin ngayon dito sa budget. No? Dahil nga, pag ganyan na magiging proseso, hindi, kagaya dito, hindi namin nakikita po anong mga project. Silang 2 lang, biglang papasok yung project. So, hindi siya transparent. So, sino na ngayon, sir, ang may authority? Wala na ngayon. Since tinanggal na namin yung sagip, lahat ng proyekto papasok na ngayon sa Kongreso at Senado. Sir, yung anti-EPAL provision po ba, kailangan niyo ilagay every year? Or, Yes. kasi sir, di ba usually pag election year, like what happened this Yes. year, ang daming politiko na umaakyat kapag nagbibigay ng cash. Actually, nung tinitignan ko yung mga memorandum circulars, ang DOLE at ang TSW, ang mayroong memorandum circular, na every election may anti-EPAL. So, ang ginawa ngayon, in this budget cycle, ginawa ng every year, hindi lang election year ang may anti-EPAL. Every year, anti-EPAL, not every year, every day, anti-EPAL na. But you have to put it again for the Kailangan eh. Kasi this is in fact, this is a budget law. No? So, since napasok siya during the budget process, dapat ipasok siya ulit. So, di ba pwede magkaroon ng legislation na anti-EPAL? Pwede rin. I think that's a good idea. Pwede rin yun. I think, Sa area may ganun na dati, meron ba? anti-EPAL. Pwede rin. Pero sir, di ba dahil walang penal provision kasi nga bawal sa isang appropriations Yes. bill, may batas na po ba tayo ngayon na magpaparusa dun sa... Actually, ang original niyan, iniisip namin lagyan ng penal, but after consulting with the Senate Legal Office, dahil nga appropriations to,
hindi siya pwede magkaroon ng penal provision dahil hindi naman siya it's an appropriations law. So, yung penal provision niya will be carried through another existing law. Pero sir, may existing law na ngayon na magpaparusa na. I think meron naman in some form. Meron naman in some form. So, yun na lang ang gagamitin. Sir, sorry to clarify lang. Yung ETB na sa 2024 nalagay sa flood control, lahat yun goes. Hindi naman. Hindi ko na alam kung ilan doon ang kusa. But definitely, marami doon controversial. Kasi lumabas during the hearing dito. Remember yung sinabi ni Bryce na galing saan program? Sir? Sir, sorry. Yung si Sen Aimee, isa pang point na may mga big projects daw na hindi mabibigyan ng funding. Like yung North-South Commuter, yung Metro Manila Subway. May ganun nga po ba? Right after nung issue ng flood control, bumagal ang spending ng DPWH. 6 months sila hindi gumagastos. Dahil nga nagkaroon ng controversy, nagkaroon ng reshuffling within DPWH, maraming natakot in terms of implementation. So, admittedly, ito lumabas rin sa hearing, bumagal yung kanilang spending. So, hindi lang naman foreign assisted, pati yung flood control. To date, ang flood control unimplemented amounts is about 350 billion pa, no, nagagamitin for 2026. So marami rin mga foreign assisted projects. Hindi lang yan dalawa na delay. Nakita ko halos hindi nagagastos at zero. So meron pang pondo. In other words, may pondo pang panggagamitan for all foreign assisted projects come 2026. So hindi matitigil yung mga No, malala. hindi matitigil yan. So, sisimulan na ng executive implementation ng 2026 budget. Kailan naman yung sisimulan yung oversight function? Yes. Organize namin for the first time in Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. So, i-organize namin to at meron na akong mga items na gusto kong matignan. No? For example, underspending ng mga agencies, yung sinabi ko ni Victoria, yung foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, ng pagpapagawa ng hospitals, dahil over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefings. Kasi if you notice, ang budget briefings per agency normally isang araw lang, kulang yung isang araw. So gusto ko yung mga highly contentious items pag-usapan na ahead of time para pagdating ng budget briefings, meron ka ng konteksto o alam mo na yung information. Sir, yung education sector, given that it received yung biggest chunk talaga, ano po yung pinaka-agad na mararamdaman ng mga estudyante at teachers sa loob Yeah, this that's a year? very good question. In fact, yun yung nung nagkaroon tayo ng press call, yun din yung ating pangako na in 2026 budget will be an education budget. So, ang education sector will receive 1.3 trillion pesos, that's about 4.4% of our GDP. Ang pinakamataas talaga is DepEd, almost 1 trillion pesos yung kanyang budget this year. So, ang immediately mararamdaman, kausap ko si Secretary Sani Angara kahapon, will be yung pagdagdag ng teachers, meron tayong malaking pondo na inilagay sa tutors kasi maraming bata hirap magbasa. So, pangkuha ng tutors at yung feeding program. Dahil marami pa rin tayong mga bata, almost 25% ng bata malnourished. So, itong tatlong programa, pinakamabilis.